Hallelujah. Excited ba ta karon nga kagabion na padayon nga muduol sa atong buhi nga Dios? Amen. Amen. So, ang excited no tindog na alang sa pagdaig ug pagsimba sa atong buhi nga Dios. Igsoon ang tanan nato nga mga naagilan no, kasakit man o kalibay, angay lang nato nga ihatag sa atong buhi nga Dios. Angay lang nato siya nga dayon karon nga kagabion o pasalamatan. Amen. Amen. So muduol ta karon nga kagabion sa atong buhi nga Dios. Thank you, Lord. Nabigamhanan ng mga Diyos, Amahan na ana sa langit, karon nga kagabion, amo ang i-entrust diha kanimo ang amo ang pagahimuon. And the Holy Spirit of the living God, amo kang mag-imitar karon nga kagabion, move, magapamuhat ka, Ginoo, sa taliwala, sa among taliwala karon. And as we praise and worship you, salamat na kaning tanan o God imong pagadawaton. Tungod sa kinasing-kasing namo ng mga pagdaig o pagsimba. Whatever things, even o God, na nakabuling sa tagsa-tagsa namo, sa nauna sa pulong o sa buwan, we ask for forgiveness. Thank you for your blood na naghinglo ka namo karon nga kagabion. Sa pangalan ni Jesus nga among Ginoo. Amen and amen. Let us rejoice and praise the name of Jesus. Amen. Hallelujah. Salamat Ginoo. Nakitanan ng mga bagay. Alam mo, kami mo.
salamat kanimo Ginoo. O karon nga kagabion, amo ka nga i-bless sa tibuok namo nga kasing-kasing, sa tibuok namo nga kinabuhi. Bisan unsa man ang among giagian, Lord, we decide to praise and worship you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah. Lord, muawit biniha sa imo ha kanina kagabion. Even though sa mananamong kalalakian, we decide to praise and worship you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Bless the Lord forever.
Magtubag ka na mo. Karon ng kagabion sa kinasing-kasing. Nakita ni mo Ginoo kung isang naa sa sulod sa amo ang kasing-kasing hunahon. Ginoo nga labing gamahanan. We offer to you our hearts, our minds, our whole being. Lord, nag-declare mo karon nga kagabion na ikaw lang ang Diyos na mga gialagaran. Ikaw lang ang Diyos na pag-iya sa tibuok kalibutan. Busa karon nga kagabion, ang ka i-honor, ang ka pasalamatan. Salamat Ginoo nga padayon ka. Padayon ka nga makiguban ka na. Even sa pagpaminaw sa imong tulog ka. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Sa pagduol na mo sa mga pag-angko. Salamat nga rin mo iningiyo ang inuhang nawala. Salamat Ginoo nga paminawon minimo karon nga kagabi dito. Ayaw may biyahe karon nga kagabi dito Ginoo. Kaya sa kinasing-kasing na niya may andam, maminaw, andam, na muduol sa imo. We bless you, Lord. We thank you, God. In Jesus' mighty name we pray. Amen at amen. Magkapaglikod ang tanan. Maayong gabi sa tanan. Good evening. Good evening. Kumusta? Are we excited sa ato ang pagsimba sa Ginoo karon nga kagabihan? Amen. Amen. So, dili ta maglanay sa wala atong Sunday or sa naa atong Sunday, no? Gusto lang nako nga i-recap pag-usap ang giwali sa atong episode ng Sister Ana about sa the cost or ang iyang title is 4 things you need to know when following Christ. So, ang nagrema pag-ayo ato sa ako is sa dihang mo follow ka kay Jesus Christ is na ay ginatawag nga the cost to follow Christ. So na ay cost unsa man, unsay Bisaya sa cost na ay kantidad na ay Bayan. unsay pinaka-Bisaya sa cost? To follow Christ, no? So ang usahay is mabutang manggod sa ato ang una-una sa diha nga mga lagad ta sa Ginoo, sa diha nga makaingon ta nga faithful ta nga nangalagad sa Ginoo is ang musulod sa ato ang mind is free na ta sa tanan nga mga trials and temptations and troubles ani nga kalibutan. Pero klaro kayo ang ingon atong Sunday is ang pag-follow sa Ginoo is dili mawala ang mga problema, dili mawala ang mga pagsulay. But, ang nakamaayo is ipa-remind sa ato as sa Lord that bisan pa man sa mga pagsulay na ato ang pagbilan isip mga Kristohanon, dili ta yaan sa Ginoo. And isilyuhan dito, and ang grabe ko ang nagrema sa ako ang word is itong kibalimor commitment ba nga, Lord, whatever mahita ko sa akong pagpangalagad sa Ginoo, dili ko mubiya sa pagpangalagad sa imo. Amen? No? So, ang cost sa pag-follow, ang cost sa pag-follow kang Jesus Christ is na 4 things ang gihisgutan dito, no? Ang pag-serve sa Lord, serving for the sake of others is more, serving for the sake of Jesus is more important than serving oneself. So, mo na isa sa mga nahisgutan dito. So, nga nung makonect siya sa ako ang i-share karon nga kagabion is about mag-isgot ta karon is pag-awaken
sa miracle sa Ginoo in the midst of the storm. So ang title sa atong pagahisgutan ko, Awaken His Miracle in the midst of the storm. So, sa Bisaya na, no? Ang pagpukaw sa milagro sa Ginoo sa ato ang matag usa ka kinabuhi. So, sa diyang nag-meditate ko ani, ang impress sa Lord sa ako ang kasing-kasing ipagkatao ta ani nga kalibutan nga naay kaluha nga milagro. Muto ba ta? Amen. Amen. Kay we are destined. Pero ginawa ni Pastor, asa man ang atong destination? Sa heaven. So, awaken His miracle in the midst of the storm. Sama sa akong giingon, ipanganak ta nga naay kaluha nga milagro. Why? Makapangutaan na ta. Nga naman, gipanganak ta, bupasabutan ng kaluha ang milagro, gipanganak ta nga maobserbaran or makita ang milagro nga pagabuhaton sa Ginoo sa ato ang matag usa ka kinabuhi while serving Him. So mao na nga, makaingon na kayo nga naadi ay nadaan ang milagro sa Ginoo sa ato ang matag usa ka kinabuhi pero nakatulog lang. Nga naman nakaingon ko ana because akong pag-meditate ani is ani ana nga because the God of miracle is living in us. Amen? Sa diha nga atong gidawat ang Ginoong Dios nga atong manluluwas or sa diha pa lang kabalo na ang Ginoo nga ipakataw-taw i-conceive ta sa ato ang mga inahan. Sa wala pa ta natawo na nang atong future o nakaplano na ug nanga-destined na nga makita nato ang milagro sa Ginoo sa ato ang matag usa ka kinabuhi. Kinahanglan lang siya pukawon, tandugon. Makita nato ang verse sa Mateo chapter 8 verse 23 to 27. Ingon di ana, when he got into the boat and his disciples followed him. 24, without a warning, a furious storm came upon on the lake so that the waves swept over the boat, but Jesus was sleeping. 25, his disciples went and woke him, saying, Lord, save us, we're going to drown. So take note of the word, the disciples went and woke him, saying, Lord, save us, we're going to drown. So he replied, you of little faith, why are you so afraid? Then he got up and rebuked the winds and the waves, and it was completely calm. Verse 27, the men were amazed and asked, what kind of man is this? Even the winds and the waves obey him. So, why awaken this miracle? Ingay mo ang tatapad because the God of miracle is living in him. So, sama sa akong iyon, di pagkatao tama, di kaluhaan mo, milagro. Buto ko ba taan na? Didistenta sa Lord nga naikaluha nga milagro. It means, didistenta sa Lord para ma-observe ang iyang milagro nga pagabuhaton sa atong mga kinabuhi through our ups and downs sa pagpangalagad sa iyaha. So grabe ang impression sa Lord sa ako atong last Sunday nga wani nga no, dili mo pasabot nga nahimutang born again, dili mo pasabot nga nakig-relasyon ka sa Ginoo, dili mo pasabot nga ningtalta kang Christ is smooth na. Wala nagsaad ang Ginoo ana nga smooth na ang ato ang dagan sa kinabuhi. Ang iyang pirmi isaad is naa siya through our ups and downs. So, diri ko na-struck pag-ayo sa verse 25, kanang bitang sa diha nga nag-atubang na sila og storm kay kanino mga panahon kung atong basahon ang
verse 1 paingon sa ubos hangtod mo abot ana nga verse is grabe ka hago or grabe ka busy ni Jesus because naghimo siya daghan milagro anak nga time giayo niya ang naay sakit nga leprosy basta daghan siya gipaayo hangtod nga ning sakay sila sa boat ni tabok sa lake. So naa sila sa lake anak nga time then ingon pa di ana diha sa diha nga version is sa kalit lang ingon pang furious storm ang isog nga bagyo ning kalit og hapak diha sa lake nga naigo sila. So ngano na kayo awaken sama sa akong ingon kanina naa na ang milagro sa Ginoo sa atong kinabuhi. Nag-uban na siya pero kinahanglan lang siya pamathon sa ato ang matag usa sa ato ang kinabuhi. How to awaken or to activate God's miracle. So, lahi ang awaken, no? Ang awaken is ang pagmata. Ang pag-activate is, ang sa Bisaya sa activate. Lahi po siya, medyo similar, pero lahi. Ang awaken is ang pagpamata. Ang pag-activate is, Bugana? Pagpagana. So, lahi na po na siya na ato ang istoryanon. So, mag-focus na sa pagpamata sa milagro nga naa sa ato ang matag usa ka kinabuhi. Sama sa akong gingon, pirmi na ako balik-balikon nganong gikaluhaan ta og milagro because the God of miracle is living in us. Say amen. Amen. So, how to awaken God's miracle sa ato ang matag usa ka kinabuhi? Woke Him up. Woke ang pukawon nato, ipahigmatan nato ang milagro nga naa sa ato basic lang gyud kaayo gihapon ni siya mga igsoon pero usahay tungod sa pagka-basic ma-neglect nato. Mao na nga makaingon ka nga Lord usahay sa ato mga pag-ampo gusto ko makakita sa imong milagro. The miracle is already there. Pero naa sa ato nganong dili siya mugana. Amen? So, ang muna is faith. To awaken God's miracle sa atong matag usa ka kinabuhi is faith. Pag mayroon kang faith, complete trust and confidence or strong belief. Romans 10:17. So, faith comes from hearing and hearing through the word of Christ. So, ang faith daw, makuha nato kung saan nga magkaroon ta og pagtuo sa Ginoo through hearing and hearing the message and the message is heard through the word of Christ. Kung saan man nato pagkadungog sa pulong sa Ginoo, kinahanglan pa ba nga si Jesus mismo ang musulti sa atong mga dalungan? Si Lord ba kinahanglan pa ba? Dili na. Ang iyang pulong sa naay Bible nga true sa imong pagbasa, true sa atong pagbasa sa pulong sa Ginoo is same na po na nadungog gid nato ang tinuod na voice sa Lord nga nakigistorya sa ato. Usahay or most of the time why males ang atong faith because kulang ta sa pagbasa, pag-meditate sa pulong sa Dios. Tama ba? Amen or aray? Dili ta exempted tanan. Mo na usay matingala ka nga. Matingala ta nga dali ta maluya, gamay nga bikil, gamay nga pagsulay, dali ta maluya, dali ta magluod, dali madaot ang atong kasing-kasing because less ang atong pag-meditate, less ang atong pagbasa sa pulong sa Ginoo. So less po ang atong pagdungog sa pulong sa Dios. Sa tingog sa Dios mismo. Mo nang diha nato masabtan ang giingon sa Joshua 1:9, do not depart or meditate the book of the Lord, the word of God, day and night. Meditate on it day and night. Examine yourself. Kung ang imong pulong nga gigibasa karon nga kabuntagon, imuha bang na-obey paingon sa kagabion. Mo nang sa uban nga version klaro kay ang ingon sa Lord nga i-meditate ang word sa Lord day and night. Kay pag-abot sa buntag gabi,
dapat imuhang utruhon pagsupli unsa kay ito'y word sa Lord sa ako kaganinang punta. Ako ba siyang na-obey? Ako ba siyang na-apply? Kay daghang sa pagbasa sa pulong sa Ginoo diha mo resulta ang iyang message, ang iyang promise, ang iyang warning, ang iyang command. Sumaw na nga kung hanatan ta upat kati sa sinigwali ni pastora, troubles, testing, trials, and temptations, dali ta mabutan because less basa sa pulong sa Ginoo, males ang atong faith, males pod ang atong pagdungo sa pulong sa Ginoo sa ato ang matag sa kinabuhi. That's why the natural miracle nga naa sa ato nakatulong. Because ma-activate lang ang milagro. Pero hindi na ko ma-remember ang ginawali ni Pastor Wayne po nga katong about sa woman nga gidugo bitaw sa 12 years. Katong nabanggit niya nga si Jesus is ang milagro is mahitabo sa imong kinabuhi. Ikaw ang makahimo sa milagro sa imong kinabuhi tungod sa imong pagtuo. Tungod kay si Jesus, given na siya ng healer, given na siya ng milagroso, pero mulihok ang iyang pagka-healer, mulihok ang iyang pagka-miraculous God through sa atong response nga mao ang gitawag ng faith. So kung walay faith, walay miracle, walay healing mahitabo. Nasabtan nato mga igsoon. So grabe ang pag-capture na ko sa akong heart at tuba nga ang himo o milagro ikaw. Because given na nga si Jesus or ang Lord miraculous, milagroso. Given na siya ng healer. Ang pag-activate lang nga mahitabo na sa atong kinabuhi is ang atong faith sa iyaha nga kaya niya buhaton na sa atong kinabuhi. E unsaon ang pag-activate ana? Through sa atong ang faith, through sa atong pagbasa sa pulong sa Ginoo. So, and this is the high time for us that to awaken that miracle sa ato ang matag sa kinabuhi. Amen ba? Amen. So kung na-fall man ta, it's time for us to bounce back. So, ang pinaka ganahan ako sa story sa Bible, ang unsa niya pag-bounce back is ang story ni Samson. Makita nato sa Judges chapter 16 ang iyang story. So, na-fall siya tungod sa iyang disobedience, not because sa woman nga di padala sa Lord sa iyaha. Di ba usahay ma-blame nato si Delilah? Ma-blame nato at tungod kay gitintal siya ni Delilah, no? Ang temptation na anak. Pero naa sa iyaha kung magpatem siya. Na-fall siya because sa iyahang disobedience sa Lord. Pero wala siya nagpabilin. Di ba? Kaya naputol man ang i-offer man siya as a Nazarite. So ang iyang strength is nasa iyang ibali mo nasa iyang buhok. Wa ta unsay significant nga naghimo na sa Lord sa iyaha. Kung maputol ang iyang buhok or makakalbuhan siya, mawala ang iyang kusog. Pero diri ko ba na-amaze sa prayer ni Samson sa last na niingon siya nga, Lord, remember me. Then, istorya niya ang kanang nagkatiman sa hawanan sa murang nag-gym. Ngayon siya nga, ipaduol na ko sa kanang haligi nga. Kanang bitang nagkuan sa pundasyon ani nga building. Kay gibutaan man siya, tapos giputlan. So, tungod lang ni Delilah, pili tungod ni Delilah, tungod sa iyang pag-disobey sa Lord. Si Delilah lang tayo ang makasingilan. Kay gibawalan man siya, bawal siya maminyo o babae nga taga Filistihano. Unya kay ingon mo siya na dili. Gusto jud nato na si Delilah. So, si Delilah ang imong hinungdan, pero kung atong subayon og sakto, dili ang hinungdan si Delilah, kung dili ang iyang pag-disobey as a Nazarite diha sa Lord. Pero diha kung i-believe ba nga, grabe man ang iyang strength. Sa diha nga namatay siya, mas pila ka libuan ang iyang napatay. Katong niangko na siya sa Ginoo nga Lord, kanang remember me. Din sa diha nga gihikot man siya, ipasayaw-sayaw, niya iya din iingnan tong kuan nga ipaduol ko sa pinaka foundation ani nga building. So sa diha nga iyahang gibira og nahuma
ang tanan ng mga tao nga mga kalaban sa Hudiyo at tumatay is nahurot o kamatay. Because akong nakuha na is, ang pinaka nagrema sa ako is ang iyang prayer, Lord, help me to bounce back once again. Sa ato ang mga Kristohanon, every time mapolta, let us pray for bounce back atubangan sa Ginoo. So let us redeem sa ato ang faith, let us redeem sa milagro nga dapat nato ma-observe or makita diya atubangan sa Ginoo. So let us bounce back, in fact, give back, go back, be intimate, bounce back sa atong personal na devotion, sa atong quiet time diha sa Ginoo. So ina ang imuhang katapat mo bounce back ta igsoon. No? So we can come into prayer without faith. Ang number 2 na po is prayer. So dili ta makaadto sa prayer, nanong mutuol man ko sa prayer. Ang ikaduha nga makapa-awaken sa milagro sa Ginoo sa ato ang mata ko sa kinabuhi is ang prayer. So dili po ta mga adto sa prayer kung wala tay unang faith. Tama ba? Kaya ang tao nga moadto gyud sa iyang mga pag-ampo, pud pasabot gikan siya sa faith. Bisan gani ang uban nga mga Buddhism unsa nga sila. Grabe ang ilang strong belief sa mga ritual nga ilang ilalagaran. That's why makakuan sila, moadto sila sa prayer because naa sila faith nga kanang ilang giampuan. Motubag gyud sila mga pag-ampo. Same with us. Ang example sa prayer, makita nato sa Matthew chapter 6, verse 9 to 13. Pero bitagaan ako, under sa number 2, ang prayer, sa word na pray. Why pray? Praise. So, praise Him for who He is, for what He has done, So, ang makita nato na sa Matthew chapter 6, verse 10 to 13, pero taas na kayo kung ato apang isa-isahon. So, kung familiar ta sa tanan na pag-angko nga gitudloan ni Jesus ang iyang mga disciple nga, Our Father, Thou art, who art in heaven, hallowed be Thy name. So, praise Him for who He is, for what He has done. So, dili lang sa iyahang gibuhat nga maayo sa atong kinabuhi. Praise Him sa mga panahon nga naka-experience ta og dili maayo. Praise is the acknowledgement of all the wonderful, righteous deeds of God. He is worthy of praise. So sa atong prayer, diha man gid nato daygon ang Ginoo kung unsa siya kamaayo sa ato ang matag usa ka kinabuhi. Ang R is nagrepresent siya sa repent of sins we have committed, of commands we have neglected. So, ako motoron, repent of sins we have committed, then of commands we have neglected. Pag mayroong kag-repent is a feeling or expression or express sincere regret or remorse. Pag diha sa ato mga pag-angko, diha man kita makapangayo pasaylo tulo-tulo sa ato ang buhi nga Dios. So diha ma-activate pinaagi sa atong pag-praise, pinaagi sa atong pag-repent, diha ma-activate ang milagro sa Ginoo. Kay walay buhatan og milagro sa Ginoo kung dili ka balo mo praise sa Lord, kung dili ka balo mo dayeg sa Ginoo. Kanang itong singkasi nga puro na lang bagugbot. Kita mismo nakasulay man gid siguro ang atong kasing-kasing na puno sa pagreklamo, napuno sa pagbagugbot, dili siya maka-attract o panalangin sa Ginoo. So dili po siya maka-attract o milagro sa Lord. Kay ang maka-attract sa blessing sa milagro sa Ginoo is katong na ay kasing-kasing nga mapasalamaton sa Ginoo. Ask. So word na pray, ask for the needs of others, for your needs also. So, ang saya itong pangayoon sa Ginoo. Then, why is yield? Ang yield is ani mo ani or mo harvest ta. So, yield
kung basihan nato sa Mateo chapter 6 verse 10 to 13, ingon gani my will to God's will, my agenda to God's agenda. So dapat mubunga ta og ingon ani nga mga Kristohanon atubangan sa Ginoo kanang walay buot-buot nga spirit, kanang ingon ka, let your will be done, Lord, sa ako ang matag sa kinabuhi mo nang ingon diha nga thy kingdom come, thy will be done on earth as it in heaven, for this is the kingdom and the power and the glory of God forever and ever. Amen. So mauna nga kung naay mga storm sa ato ang matag usa ka kinabuhi, kung ingon ani ang ato ang i-apply sa ato ang kinabuhi, dili ta dali nga maluya. Because ang atong faith mas strengthen atubangan sa Ginoo, ang atong prayer, so mauna ang ato ang buhaton. Bisan unsa man nga storm, wala man ko nag-ingon nga natay mga storm nga gipang atubang. Say mga ginagmay lang ang problema, pero daghan nga ginagmay, pag dili na nimo mahandol, magawas gihapon na sa imong emotion. Nga storm ang imong pagabation. Makaingon na dai ka nganong sa ako ni tanan, nganong ni agi ni sa ako Pero sama sa ako ang gi-share sa Mateo chapter 8 verse sa to gibasa karon is gihan ang storm nga giatubang sa diha nga ning duol ang mga disciples sa ilaha is gi-rebuke ni Jesus ang storm na ilahang sinati. So Jesus can handle your storm. Ingna imong katatan. Jesus can handle your storm. Amen. Number 3. How to awaken God's miracle. Persistency. Pasabot. Paglahutay. Pagmakanayon. So, ang example na to nga makita diha is about sa persistency is kaning the parable of the persistent widow. Pero hindi ginawali ni pastora, familiar sa atoa nga katong widow nga nagpakitabang sa judge nga walay kahadlok sa Ginoo nga mapakitabang dapit sa iyaha. So to cut the story short, bisan pag walay kahadlok ang judge, because persistent ang widow nga nidoon sa judge nakabangan sa dapit sa iyaha, ang judge na walay kahadlok sa Ginoo nitabang ni sa iyaha. Kay ikulan naman siya nga ang widow nagsige balik-balik o pakitabang sa iyaha. Unya, sa ato ang mga Kristohanon, sa ato ang mga nagila o Ginoo, usahay diri gyud ta mo bagsak. That's why ang milagro, ang mga prayer na ato ang ipamampo atubangan sa Ginoo, mahimo siyang delayed. Nga naman, ma-delayed siya because of our disobedience atubangan sa Lord. Tama ka? Mo din na mo sa iyong kapangutan nga Lord, why? Nga naman, nga nung ay mga pag-ampo, usay makaingon ta nga kung will sa Lord ihatag man sa ato and usay makapangutan na nga Lord ngano daghan ta pangutan sa Lord because sa ato ara kong gibuhatan sama sa kong giingon ba kasama kang Samson dili man si Delilah ang hinungdan ngano nay ana ang inahitabo sa iyaha but because rapod sa iyaha disobedience sa iyahang gibuhat nga ato sa atubangan sa Ginoo. So the purpose of the parable aning Luke 18:1-8 is to encourage us to persevere in our faith against all odds. No kana bitaw moingon ta sa Ginoo nga no matter what, moagi man tag mga unfaithfulness, moagi man ta og pagkadagma, ingon pa pagka kung madagma ta sa atong pagpangalagad sa Ginoo, masamad man atong tuhod, mubangon ra kita makapana, ug moingon ra gud gihapon ta nga Lord, forgive me. Isa din ang hitabo mo padayon gihapon ko sa pagpangalagad. So God implies that God's will is at work even in this corrupt world. So makita gihapon nato ang milagro sa Ginoo sa atong matag usa ka kinabuhi. Sa diha nga ang una mutuot sa iyaha. Duol ta sa mga pag-ampo. Ang ikatulo is kaning ang atong persistency ang paglahutay
sa yaha. Matubangan ang ikaapat, acknowledging Him that He is all you've got or we've got. So God's promises us, nag-promise ang Ginoo sa Proverbs 3 verse 6. In all your ways acknowledge Him, and He shall direct your thoughts. Listen to God's voice in everything you do, everywhere you go. He's the one who will keep you on track. So kung mahimutang sa tanan natong pagabuhaton, sa tanan natong plano, sa atong kinabuhi, kanang bitaw i-acknowledge nato ang Lord. Or sa mas dali na pagkaistorya, ipananghid nato sa Ginoo. Diya sa atong mga pag-ampo natay plano, Lord, unsa man kabubuton nimo, Lord, unsa man. Ano ikaw isang hindi mo apil-apilon nato ang Ginoo. Ingon pa, He is the one who will keep you on track. Sumodi ay nga, dalita sa ato ang goal kung ang Ginoo atong apilon. Kay i-direct man ta niya sa tama nga dalan. Bisan pag maagi ka sakit, mayroon kita na Lord, ang imong direksyon lang akong gusto. Not my will be done. Sumaw nang dali nato mo observe ang miracle sa Ginoo sa ato ang matag usa ka kinabuhi. So how to acknowledge God? We can acknowledge Him by trusting Him and praying to Him. Prayer is our absolute dependence on God. So the spiritual discipline of prayer communicates to God that we need Him. Parang ang pag-undang sa pag-ampo is more karapod umiingon nga that we don't need God. Tama ba? So, pag mingon daw nga the spiritual discipline of prayer communicates to God that we need Him. No? So, kung undang tagpag-ampo, but pasabot, para nakaingon atong murag atong giingnan ang Ginoo nga dili na taka gikinahanglan. Kaya na nako ni Lord. Ako na gud ni. So mo nang pag-abot sa unahan, hagba, yayay. Sakit, mukanta na ba day, why? Dilay na, o kasi nangyarapos dilay na, no? No? Pero, kung ato ang i-meditate ang atong kaugalingon, maingon ako ng Lord, back to you. Because of me, no? Because of me na po di ay. So prayer is the ultimate way to communicate God, and He communicates back through His Word. So dili gyud sila magbulag mga igsoon. So how to awaken His miracle? Balik ka sa Matthew chapter 8 verse 25. The disciples, sa conclusion na ta mga igsoon, the disciples went and woke Him up saying, Lord, save us, we're going to drown. So, sa unsa mang bagyo, sa unsa man nga panahon, makay kag unsa man ang imong sitwasyon, ang imong relasyon sa Ginoo, asa naman ka gidala. Pero sama sa iyang mga disciple, grabe ang pagrema ba. Kana bitang may mga time na mubati kag guilt sa imong pagpangalagad sa Ginoo because may mga panahon nga taphaw lang, may mga panahon nga mabitray nimo ang Lord because of circumstance na nakita mo. Pero ang iyang gipaabot lang sa ako is maghimo gihapon milagro ang Ginoo. Sama sa disciples ba nga si Jesus mga ani nga time ba is natulog lang. Sa ila siguro una-una nagpatulog-tulog pero si Jesus na kapalong gibagyo na ta ani. Pero tungkol kay Ginoo siya, kabalo siya nga naibagyo maabot. Ay dili kabalo gid siya. Mao nang nagpapiyong-piyong lang siya. Sa nag-meditate ko posible gud. Ginoo gud siya. So ang gitest ato is ang faith sa iyang mga disciple. Mo kay tong pagpukaw di ba ningon si Jesus kay you of little faith. So kung ako ni of little faith. Na maritin ko ba ako nagamay pagtuo. Matarog dayon gamay kuhi. Kaulaw Lord. No? Pero ang gibuhat niya ko nabilib ba nga kanang ibigin sunod sa ako nga bisan ana nga sitwasyon sa imong kinabuhi ang the disciples went and woke Him up. So dali na ako nakuha ang rhema word nga awaken God's miracle sa
sa midst sa storm is sa dihangan ng buntak na ang storm, ning duol ang mga disciple kang Jesus ug gipukaw siya. The Lord save us. Parang sa akong prayer, Lord, save me. Kay kani nga sitwasyon, hapit na kong malunod ani nga sitwasyon. Nalunod na ko sa pagmahay, pagbasol, nalunod na ko sa pride. Asa kadapit sa imong ang kinabuhi nalunod. Kung i-meditate nimo, diya sa imong gilingkuran karon. Kung i-meditate nimo, asa ka nga aspeto sa imong kinabuhi nga makaingon ka nga, Lord, hapit na kong malunod. Aman ang tubig. Tagahawa, taga-diri, taga-dinhi, taga-diri ba? Kaana ka sitwasyon, taga-dinhi, taga-diri, or ahan? Ninglapas mo ba? Isa ka danaw? Nga maglisod na kagkapa-kapa? While nakadiha sa imong gilingkuran, kung gihangyo nga mo piyong ang tanan, paging istorya ang Ginoo nga Lord, istorya ang Ginoo, asa nga aspeto sa ako ang kinabuhi, nahapit ako malunod sa problema, na mag-iyong nga Lord, hapit na yun, nilapaw na sa bangag sa akong ilong, ningabot na sa akong mata, nilapaw na sa akong ulo, 1 inch. Ano sa i-reveal sa Lord sa inyo ha? Tingna ang Ginoo. Open your mouth and say to God that, Lord, kani nga situation. Hapit na kong malunod. Please, come and save me. Because you are the one na makatabang sa ako. Hallelujah. Oh, we praise you, Jesus. Holy Spirit of the living God. We acknowledge your presence in this place, Lord. Nakita niyo ang among nagkagusa ka sitwasyon. Nakita niyo ang sitwasyon sa imong mga katawhan, kung asa dapit makaingon sila ng Lord, hapit na kung malun sa mga leaders, sa mga ministers. Ahaman ni hapit malunod pa sa mga pagpasagan, sa mga pride ba. Lord, kung naaman, nakita niyo ang mga sitwasyon sa kada usa. Please, come and save us, O God. Because you are the one na makasave sa amin. We acknowledge you as our Lord and Savior. We acknowledge you, Lord, that you are the God of miracle. Help us, Ginoo, na mayroong faithful. Help us, Lord, na mayroong faithful, bro, diha sa iyong mga tubangan, O God. Help us, Lord, na ma-strengthen ang among prayer diha kanimo. Help us, Lord, sa among pagpangalangit kanimo, O God, mahiguming makananayon, O God. Help us, Lord, na sa tanan nga panahon, Ginoo, amo kang ma-acknowledge, amo kang ma-praise, amo kang mag-glorify, O God. Help us to acknowledge that apart from you, we can do nothing, O God. Salamat, Lord, na namay mga panahon nga ubating mo ka-guilty sa pagtuwal kanimo, mahisama mi, Lord, na mapareha sa imong mga disciples, O God, na mudugod yapon kanimo usapin. To say, Lord, help us. Help us sa tanang situation sa mga matag sa kakinabuhi, O God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
Pawitan ka, pupurihin ka, pagmamahal kita. Pagkat mahal kita, Oh, we thank you, Jesus. But starting tonight, Lord, we will observe and awaken your miracle sa among mga sa kinabuhi. We give you back all the glory, the praises, the adoration, and thanksgiving. In Jesus' name, amen and amen. Yes, Lord. Let us continue sa atong mga pag-ampong mga isuon. For now, may mutang persistent no, sa atong mga pag-ampo. And pwede ba ta maghatag sa atong mga prayer requests para ato ang maampo? Kisay na yung mga prayer requests. So, first na naghatag no, sa igsuon ni Mami Jenny, si Arnold po. No, mahuman ang iyahang pag-assess dito sa doktor, kung sa man ang iyahang resulta sa pag-assess sa doktor sa iyato ng iyang po mga igsuon. And then kay Aldrich po, sa pag-umangko ni Ate Sent, na ma-okay na po lang yung operation, na sila sa CPO na karon, and we I pray na to ang pabor, continue healing, o kung sa paman mga paninahanglan nila nga provide din si Lord. Kisa ba yun na ay mga prayer request? Si Ate Marlene, sa imo ate? Sister. Mong sister, sa pangalan sa imo sister? Ate Bibs. Ate Nancy. Si Kinsa pa? Sa pangalan sa mama ni Ate Cheche. Sige, so isa po sa akong pagumangkon no, si Dadang, kay sunggo daw siya. Isa pa na si Chris. So more on healing ang atong dagan, kaya ito'y pangako no, para sa healing, mga kailangan yun kayo na mato silang maampo, wala man sila dinhi. But I do believe nga, as we extend our prayer dara sa ilaha, Lord yun ang muhatag og milagro sa ilaha. Anything? Isa pa? Nabay mo travel, na ay mag Ate Hana. Ate Ligan. Wala na? Sige, so siguro magkuanta, separate ang mga mother or women, and then mga papa, and kuanta yun yung adults o KKB. Kaya aside sa healing, si Pauline. Sige, magkuanta at
Ato ta sa atong mga per network. Kaya sa healing, no, natay pang pray sa ato ang barangay invasion, cornerstone, and mga need nato sa church. Para sa ato ang mga women, siguro atong iyampo sa inyo hami is kuan church, needs sa church, and then ato ada yung cornerstone. And then sa young adults, i-pray na, okay, i-pray na to nga mabalik ang kadasig sa every network, no, especially sa mga prayer online or per network nga prayer. And then kauban na yung diralin ang ato ang barangay invasion, no? I-pray ninyo ang every network nga prayer and barangay invasion. Sa atong mga men is i-pray na to dad ang mga pastor, especially si Pastor Beth, Pastor Wing, and tibok nga pastor sa GIL, sa Maramag, sa Malaybalay, Don Carlos, diri sa Valencia. I-pray po nato sa inyo ha ang kuan kanang peace, no, sa Philippines, especially sa mga wisdom sa government officials down diri sa Valencia. And then for the closing dayon, no, mao na tong ako na lang din mag-lead sa ato ang closing para sa prayer sa atong mga kaigsuonan nga need of healing. And lastly, i-pray nato, no, ang kuan last sa inyo hang prayer, i-pray nato nga magkaroon na ta og intentional soul winning, because mao na atong tema this month, no, after sa nakuha na ninyo kami, pray sa inyo ha sa church need, cornerstone. Sa inyo halin, okay na? Sa inyo dad, okay na? Sige, let us come to the presence of the Lord before tamo ato sa itong mga pag-ampo, no? Sa mag-iingon ni Ate Sent, no? Sa ato ang prayer. Atong buhaton. Yes, Lord. Let us praise the Lord. Hallelujah, oh God. We glorify your name. We praise your name, oh God. We exalt your name, Lord. You are the God na naghatag og milagro sa mga sukad pasanuna, Lord. Ug nagtuong hantod karon, Ginoo. Makagagahom gyapon ka nga Dios ug walay pagbag-o diha kanimo, Ginoo. Let us ask for forgiveness, Heavenly Father. Forgive our sins. Forgive everything, Lord, nga naman kay nakita sa among matagusa nga kasing-kasing ug huna-huna nga wala nakapahimaya kanimo or karon tibok adlaw, Lord, nga namin nabuhat, Ginoo, nga wala na in line dira sa imo, pasaylo amin, Lord God. Yes, Jesus. Hallelujah, oh God. We bless your name, Lord. Let us yield to the Lord. Lord, ang mga pagtanong, Lord God, sa mga pag-ampo, nagtuumi, Ginoo, na dili ni mahimong kawang, oh God, but the more me, Lord, na mas mahimong persistent, mas the more me magkaroon ng pagtuo, mas the more me, Lord God, na i-acknowledge ka, na wala may mabuhat, Ginoo, kung wala ka sa mga tagusa nga kinabuhi. Karon, Ginoo, nga taknaa, Ginoo, we invite your Holy Spirit sa every kasing-kasing ug huna-huna sa matagusa in this room, oh God, na magkaroon mi, Lord, ang awakening sa among spirit, Lord, na among mga pag-ampo, Lord, dili lang taman sa among baba, Ginoo, but kaning, Ginoo, madungog yun dira sa imong trono. Let us pray sa ato ang mga kailangan ni pray sa prayer network. Lord, we pray, Ginoo, sa young adults, Lord God. We pray, Lord, na every network, Ginoo, sa JL Valencia, mabalik ang kainiton, Ginoo, sa pag-ampo, especially sa among mga network prayer. We pray, Ginoo, nga
dili lang ni Lord na maubli Ginoo nga mo-attend sa mong prayer, but ang excitement Ginoo ibalik nimo. Salamat Lord na dili nimo hatagan Lord, dili Lord God na amo kasing-kasing lang, dili lang amo ang own nga mga interest ang among ipag-ako Lord, but mo gubiyan ni Ginoo sa mga panginahanglanon sa matag usa, O God. Help us Lord to pray one another Ginoo, dili lang sa among kaugalingon, but help us na maabot mi sa point Lord na i-pray namo Lord ang every person nga naay connection sa among matag usa nga kinabuhi. Salamat kayo Ginoo. Ibig pa man Lord God ang amo ang mga panginahanglanon Lord sa barangay invasion namo Ginoo. Salamat nga ang everything Lord mahimong persistent, ang everything Lord God na ay pagtuo Lord na dili sama san una, but karon Ginoo mas mulabaw pagid nga pagtuo Lord na ay mga actions Lord God ang amo ang mga gipangbuhat ang mga calendar of activities ipa-remind sa amo ang Holy Spirit na dili lang ni hatod pagsulat, but amo adyo taga-agahinan, tagaan ang oras. Salamat Lord na every barangay na naka-assign sa everything Lord, walay isa nga malabyan. Salamat Lord na gi-prepare nimo ang every road Ginoo, na dalan Ginoo paadto sa imong mga katawhan. And we believe, oh God, this is our harvest Lord. Kung namin mga pagtanong sa pag-angko Lord, mo harvest mi Ginoo sa mga kalag Ginoo para dalon dira sa imo ang tiilan. Salamat Lord God na i-provide nimo ang tanang mga needs Lord para aning nga activity Lord, para aning nga buluhaton to expand your kingdom Lord God. Salamat sa wisdom, knowledge, and understanding. Thank you for the compassion Lord nga nasa matag usa nga kasing-kasing in the name of Jesus. Hallelujah. Salamat Ginoo nga walay misag-usa Ginoo nga mawad-an og paglaom, but sugod karon Ginoo, sugod sa bulan sa July Lord, mabalik tanang kadasig Lord, tanang mga nangawala sa amo Lord, mahatag og balik Ginoo among ma-execute balik Lord ang kadasig Lord God in the name of Jesus. Even pa man Lord sa women Ginoo naka-assign sila na prayer Lord God, we pray Lord for the cornerstone, oh God. Salamat Lord na ikaw yun Ginoo among pagabuhaton Lord ani sa cornerstone, ikaw yun among pasidunggan Lord, dili sakit sa amo ang Ginoo ang muhatag, because already nakabalo mi Ginoo nga para ni sa imong kingdom Lord, para ni Ginoo sa amo ang internal investment, oh God. Yes, hallelujah. Ibig pa man Lord sa needs sa church Ginoo, salamat na gi-ready na nimo Lord ang pabor para sa amo ang new building and lot, oh God. Salamat Lord na imuha na lang gitagana para sa GIL Valencia, oh God. Thank you Lord God nga hantod diri lang mi sa ultra sa among pagrenta, and we do believe with all the faith, oh God, nga pasunod namo Ginoo nga balhin is amo anag yun nga church, oh God. Iskan pa man sa hinay-hinay nga butang Lord, amo ang nang dawaton Ginoo nga naay kalipay sa kasing-kasing. Salamat Lord na iskan pa man sa mga bayronon sa church, oh God, sa mga kuryente, sa rental, tanang mga expenses Lord. Salamat nga gisustain nimo Lord ang church kay muha man ni Ginoo. Salamat Lord na nami paglaom Ginoo na tanang mga buluhaton para sa imuhang kahimayaan, oh God, dili mahimong kawang, dili mahimong sayang Ginoo. Even Lord, we pray for men, oh God, sa ilang mga pag-ampo. We pray for our pastors Lord, Pastor Beth, Pastor Wayne. Salamat sa wisdom, knowledge, and understanding. Salamat Ginoo nga mas damor nimo sila lig-unon. Salamat Lord nga ikaw nagtagana dira sa ilaha, oh God. Ug mas damor nimo sila Ginoo panalanginan Lord. Thank you that you will restore every strength Lord nga naa sa ilaha. Salamat Lord na unsa man ang mga vision, oh God, mga dream nila
nila Ginoo para sa imuhang church, Lord, mahitabo yun na. Ibin pa man sa every pastors, O God, sa Bukidnon, sa Malaybalay, sa Maramag, ibin pa man sa Don Carlos, Lord. Thank you that you will sustain them, O God. You will bless them. You will give them, Lord, the right people, Lord, para sa ilaha, para sa leaders, O God. Even pa man, Lord, financially, Ginoo, mag-provide ka. Lord, we pray for the peace of the Philippines, O God. Salamat, Ginoo, agiyahan mo ang mga government officials, especially sa among presidente, Ginoo. Salamat, Lord, na ikaw ang mag-intervene, O God. We believe, Ginoo, nga nakidako nga plano para sa Philippines, O God. And we declare salvation of every Filipino people in the mighty name of Jesus. We pray for the unity, for the peace, O God. Down diri Ginoo sa Bukidnon, diri sa Valencia, O God. From Luzon, Visayas, in Mindanao, in the name of Jesus. Let us pray for our magkaroon tag intentional soul winning, no? Heavenly Father, karon palang daan, Ginoo. Amo nang giampo, Lord, amo anang i-awakening amo ang mga kasing-kasing ug huna-huna, Lord, para sa among tema, O God. Ako, Lord God, for intentional soul winning, Lord. Salamat, Ginoo, nga kani nga kinabuhi, Lord, is dili lang ni para sa amo but mo-multiply ni God, mo-multiply ni Lord sama sa imong gusto, Ginoo, nga makaila sila dira sa imuha, O God, na mas daghan pa, Ginoo, ang makaila dira kanimo, and diha magsugod sa among matagusa nga pamilya. Let us pray sa ato ang i-pray ang imuhang family para sa soul winning, no? Kung naamantay first nga i-win is ang ato yung pamilya. I-pray ang imuhang pamilya igsoon. Yes, Lord, I pray, Lord God, for my family. Salamat, Ginoo, na akong mga igsoon, Lord, especially sa akong mga igsoon nga lalaki nga wala pa nakailakan nimo, Lord. I know nga dili mo boy mong kamot, Lord, to extend, oh God, your grace and mercy dira sa ilang matagusa nga kinabuhi. Asa man sila karon, Ginoo, sa manilang ipangbuhat, I pray, oh God, for the visitation of the Holy Spirit, Lord. I know nga na ay right time, oh God, para dira kanila nga makaduol sila, Lord, makasurrender sila dira kanimo, especially, Lord, sa ako ang kuya nga na kaubanan ako sa balay, Lord. Salamat, Ginoo, nga makita nila, Lord God, kung sa kadako nga, Ginoo. Salamat, Lord, that this is the beginning of their salvation, oh God. This is the beginning of their new life, Ginoo, nga makaila sila dira kanimo, and one day, Ginoo, nakita na ako nga makauban ako sila, Lord God, diri sa simbahan, Ginoo. Akong mga pagumangkon, Lord, mga lagad dira sa imo, ma-preserve ang ilang matagusa nga kinabuhi. Dili lang sa ako ang pamilya, Lord God, but down to my relatives, Ginoo, tanang naay connection sa akong kinabuhi, Lord. I declare and decree that there will be a salvation in the mighty name of Jesus. There will be a great harvest for our family in the name of Jesus. Yes, oh God. Let us pray para sa healing sa matagusa. First, i-pray na to ang igsuon ni Mami Jenny, si Arnold Polas. Yes, Lord, we pray, oh God, for Kuya Arnold, oh God. Salamat, Ginoo, nga karon palang daan, Lord, na nakaibuhaton, Ginoo, sa iyaha. I pray for peace of mind, oh God. I pray nga mukumyun siya dira kanimo, Lord, nga magkaroon siya, Lord God, o pagsalig dira sa imuha. Una, Ginoo, nga ma-awaken ang iyahang pagtuo, Lord. Mahimo siyang magkaroon siya pag-ampo dira sa imo, Lord. Mahimo siyang persistent, oh God, sa pagpangayo, Ginoo, health dira sa imuha. Salamat, Ginoo, nga every area, Ginoo, sa iyang kinabuhi, dili lang man physical ang imong i-heal, oh God, but iyahang spiritual, oh God, iyahang soul, Ginoo, iyang kasing-kasing, iyang huna-huna, Lord, tagaan mo healing in the name of Jesus. Salamat sa pabor, Ginoo, even sa family ni Mami Jenny, oh God. Salamat nga isa sila, Lord, Ginoo, nga paboran nimo, oh God, in the name of Jesus. Let us pray for Aldrich, no? Bata pa kayo si Aldrich, Lord. Salamat, Lord God, na
Even though na-experience niya ni Ginoo, but one day mahimo niya ning testimony, oh God. Salamat that you will remember him, oh God, nga asa man siya karon Ginoo sa CDO, unsa man nga hospital, Lord. I pray for favor. I pray for peace, oh God, peace of mind sa iyang family, Lord, sa iyang parents, Lord. Salamat Ginoo nga mag-provide po ka financially, Ginoo. Salamat na sa right doctor, sa right nga nurse, oh God, sa right na mga tambal, Ginoo, nga idapat sa iya ha. Salamat Ginoo nga ubanan nimo sila, Ginoo. Ibinang family ni Ate Sent, oh God. Salamat Ginoo nga ikaw gyud magahatag og pabor. Ikaw Lord magahatag og healing, Lord, sa tibuok pamilya ni Ate Sent, Lord, in the name of Jesus. Let us pray for Ate Nancy. Salamat Ginoo sa igsuon ni Ate Marlene, oh God. Salamat Lord na ikaw mag-bless sa iya unsa man iyang ipangbati karon, Lord. Salamat sa healing. Salamat Lord sa salvation and everything, oh God, na iyahang gibati, Lord. I pray for healing from head to toe in the name of Jesus, in the name of Jesus. Ikaw po mag-bless kay Ate Marlene, oh God, pinaagi sa iyang kinabuhi, Ginoo, nga makaila, oh God, iyahang igsuon dira kanimo. Let us pray for Caleb and Soriel, no? Mga anak ni Ate Jorin, ni Kuya Albert. Salamat, Lord God, sa kinabuhi, Ginoo, sa general family, Lord. Remember, Ginoo, ang mga anak ni Ate Jorin, ni Kuya Albert, Lord, nga si Caleb o si Soriel. Salamat sa complete healing. Salamat, Lord, sa maayo nga pagkatulog, Ginoo, sugod karon nga gabi. Salamat Ginoo nga walay mga sakit-sakit, Ginoo, nga na unnecessary, Ginoo, nga maabot sa ilaha. But I pray na i-strengthen mo ang mga immune system, Lord, sa mga bata, oh God. And salamat, Lord, nga tagaan mo sila o kadasig, Ginoo. Salamat Ginoo nga mas the more nimo, Lord, tagaan mo pagtuo, Lord God, ang mga parents ni Caleb o ni Zoriel. Bless them, Lord, in the mighty name of Jesus. Even let us pray for Ate Melinda sa iyang healing. Yes, oh God. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Walay imposible dira sa imuha, Ginoo. Salamat, Ginoo, sa healing, Lord. Right now, in the name of Jesus. Hallelujah. Yarabashandara yesikikihay. Hallelujah, Jesus. I declare and declare healing in the name of Jesus. Lord, kung sa man ang iyahang mga balatian karon, Lord God, sa iyang ulo, Lord, sakit ng iyang ulo, Ginoo, I pray for healing, oh God. Every part of her body, I declare healing in the name of Jesus. And thank you, Lord God. Wala ni mo, Lord, ang anxiety. Wala ni mo, Lord, ang depression or anything, Lord, na makapa-overtake sa iya. But tagay siya rest, oh God, sa iyang mind, Lord, sa iyang kasing-kasing. Make her remind, oh God, nagamhanan ka nga Diyos para dira sa iyang kinabuhi. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Let us pray for Yuana. Yes, Lord. Salamat, Ginoo, sa healing, Lord. Yuana, Ginoo. Salamat, Ginoo, nga tagaan po din mo assurance ang parents ni Yuana, Lord. Si Ate Sent, Lord. Si Kuya Junjun. Salamat sa pabor. Salamat sa wisdom, knowledge, understanding, Lord. Na every time, Ginoo, nga naibating si Yuana, Lord God. Matagaanin mo sila, Ginoo. Guidance, oh God. Salamat, Ginoo, nga walay iskan isa, Ginoo, sa part ni Yuana, oh God, na mag-destroy, but let your healing flow in the name of Jesus. Lord, salamat, Ginoo, sa kinabuhi ni Yuana, oh God, na karon palang daan, Ginoo, strengthen na ni mo ang immune system, oh God, in every part of her body in the name of Jesus. Let us pray for Rene Magdadaro. Hallelujah, oh God. Salamat, Ginoo, sa kinabuhi ni Daddy Rene, oh God. Salamat, Lord, sa iyang pag-rest karon nga kabiyo na, oh God. Mabati niya, Lord, ang healing from head to toe, oh God. Salamat sa kinabuhi ni Mami Mai, Lord, iyang wife. Salamat, Ginoo, nga as she touch, oh God, si Daddy, Ginoo, na ay healing nga mahitabo, oh God.
In everything, Lord, ilang pagabuhaton, Lord God. As a couple, Lord, salamat na tagaan mo sila wisdom, knowledge, understanding. Thank you, Lord God, that you will bless every part, oh God, sa ilang hands, Ginoo. Salamat na mas the more mo sila ligunon, Ginoo. Even pa man, Lord, bless them financially in the name of Jesus. Let us pray for Ate Esther. Hallelujah, oh God. Thank you, Lord, for your great healing and visitation, Lord, for Ate Esther, Lord. Salamat, Ginoo, nga dili mawala ang iyang paglaom, Ginoo, dira sa imuha. Salamat, Lord, na ang rest, Lord God, sa iyahang huna-huna, Lord, isa imuhang pulong, Ginoo, pinaagi sa mga pag-ampo, oh God. Salamat nga sa every situation sa iyang kinabuhi karon, Ginoo, ikaw ang iyang mahinumduman. Salamat, Lord, for the visitation of the Holy Spirit. Thank you for touching every part of her body, Lord, for healing. Thank you, oh God. Salamat, Ginoo, that you will restore every cells, Lord, sa iyang body, Ginoo. Salamat that you will give her rest, oh God, in your presence. As she call upon your name, O God, there is deliverance in the mighty name of Jesus. There is healing in the name of Jesus. Yes, Lord, in everything, Lord, sa mga kauban mo sa church, Ginoo, nga wala diri, we declare healing, Lord, dili lang physical, but mentally, emotionally, spiritually, Lord God. We declare healing in this church. In the name of Jesus, even sa mga financial nga bahin, Lord, we declare healing in the name of Jesus, in the name of Jesus. Let us pray for Ate Chris. Lord, salamat, Ginoo, sa healing na imong ihatag, O God. Even pa man, Ginoo, salamat sa pag-provide, O God, sa favor. Even pa man sa ako ang pagumangkon, Lord, salamat, Ginoo, sa healing usab, Ginoo, sa iyaha. Thank you, Lord, that everything, oh God, ma-restore sa ilang health. Even pa man, Ginoo, sa Limbasan family as they travel, Lord God, way back diri sa Bukidnon. Salamat, Ginoo, sa iyong pakigkauban dira kanila. Salamat, Lord, that you will give them safety, oh God, and assurance, Lord, na makaabot sila sa Bukid nga safe and sound in the name of Jesus. Yes, oh God, as we close this prayer, oh God, we do believe, Lord, na walay imposible dira kanimo, oh God. In the midst of our storms, oh God, there is miracle, oh God. And help us, Lord, na maka-bounce back may dira balik sa mga pag-ampo, Lord. Dili lang taman diri sa church, oh God, but in our personal, oh God, in our personal devotion, in our personal time dira sa imo, Lord, mas magkainito na nga among mga pag-ampo, Ginoo, hantod, Ginoo, sa among mga prayer network, oh God. Thank you for everything, Lord. We bless you. We honor you tonight, Lord, in the name of Jesus. Amen and amen and amen. Praise the Lord. Thank you, Jesus. So, bago po mo ato sa atong giving portion, so allow me to welcome mga igsoon ng atong bisita, si Miss Geraldine Alcoy. So, thank you for coming, ma'am. And then, salamat kay Sis Lalay sa pag-invite. God bless both of you and your family. And ang desire that next na po, Wednesday, magkita gihapon ka na ako. Alright. So, praise God. In connection because I share ni Sister Millicent Cadenina how to awaken God's miracle sa atong kinabuhi. This time in terms sa atong finances. Dapat ma-awaken ang atong finances, no? Dapat sobra-sobra ang atong pag-share sa atong mga panalangin na hindi lang limited sa ato but also makashare ta sa uban ng mga tao. So how to awaken God's miracle in terms of finances? Of course, we give what is due unto the Lord.
no, ihatag nato unsay para kay Lord, unsay bahin ni Lord, and then ihatag nato na siya pinaagi sa insakto nga motibo, no? And malipayon na kasing-kasing. And ingon ang ulong sa Ginoo sa Luke chapter 6 verse 38, give and it will be given to you, good measure, pressed down, shaken together, running over, will be put into your lap. For with the measure you use it, it will be given back to you. So give and it will be given to you. It shall come back to you. So walay naghatag para kay Lord, para sa buluhaton ni Lord nga nalugi. Amen? But niginan siya ta, no? Niginan siya ta, di man material or financial good ang nabalik sa ato, but nahatag ang material, physical, healing, di ba? Muna ang mga kapalit na ihatag ni Lord. So let us all stand and please prepare ang atong mga tithes and offering. Ato na ibutang sa atong box after this prayer. Father God in heaven, salamat Ginoo sa oportunidad kanunay nga makahatag ni Lord God sa privilege Lord nga makabless mi sa imong buluhaton sa simbahan, makabless mi sa uban nga mga tao Lord God. Once again we pray, give us the ability to produce wealth. Dili siya maundang Lord God, dili lang stable nga finances nga among gipangayo Ginoo, but a continuing blessing Lord God, so that padagin pod nga makatabang mi sa uban o sa imong ministry Lord God. Bless the works of our hands, bless the businessmen, Lord God, bless our resources, the farms, the livestock, ang pagmanarma ko, tanan-tanan Ginoo nga ang resources na magpadala kini, ang i-multiply, O God. Salamat sa money na mag-gather, O God. This will be used for the expansion of your kingdom. To God be the glory. This we pray in Jesus' name. Amen. Praise God. Praise God. So, this coming July 21, na atay KKB Summit. August di ay. Next month pa di ay. Sorry, ang KKB. August 21, that is holiday na siya. So, tanan yung mga batanon, I believe, vacant mo na. Grab this opportunity. No, mabalik ang atong passionate love for God. Ani, nga event. And please prepare yourselves physically, emotionally, mentally. Prepare yourself financially, spiritually. So, ang tanan-tanan, ang dama na ito. Okay. And then, please be reminded, ang atong tema gitgaron is a call to intentional soul winning. So, ato na ginabuhatan mga igsoon. Then, na per team nga gi-assign na po na to penetrate sa mga kada barangays. No, kada barangay. And ang mga kada team na sila schedule of activity. So, ilay down na sa inyo sa katawala pa nakasayo. And please also be reminded sa atong prayer, I encourage you that especially in behalf sa women, no, please let us participate in terms of prayer. Every 5 a.m. in the morning. Sa atong online. So, katong wala pa na ako sa GC. So, please, pwede mo i-add. Another thing, ang atong mga giving to the temple, kapalo na ang kada team, unsay panghatag or isa dalhin diri sa church. No, kay napuyo naman og sabon, daghan naman sabon. So, undang sa sabon, uban pa, lahi ang ipang-assign sa atong kada team. So, team leaders, lay it down sa atong mga members. So, I think that's it sa pagkakaroon. God bless us all. Let us all stand. Salamatan ako ang Diyos. Thank you, Lord. In Christ alone,
place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let me serve me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. Sa imo lamang, Ginoo, ang tubog ug himaya karon nga kagabion. Salamat kaayo sa pulong nga among nadunggan bisan pa ang nagdala sa imong pulong. Ikaw, Ginoo, mga panalangin kaniya even sa iyang family. Lord, nakita nimo ang tigar niya sa iyang kasing-kasing. Salamat nga maghatag ka nining tanan. And even Lord, sa kang Pastor Beth o kang Pastor Wayne, continue ka, Ginoo, nga mag-protect, maghatag og kalipon kanilang duha. Ug kanamong tanan nga niya karon dinhi. Salamat nga mga pamaulit kami, dala ang iyang kadaungan, dala ang mga katubagan